Hello mga idol kong biyahero, andito na naman tayo sa aking channel. Hayaan nyo munang mambulabog na naman ako. Ang nakaraan nating video ay tungkol sa Pasko na siya umanong kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman ay ang ibahagi ko naman ay patungkol naman ito kay Santa Claus. Ito kaya totoo? Kathang isip? O mayroong individual na gumaganap nito at itong naging isang alamat lamang? Kaya samahan niyo ako at ating alamin. Ngunit bago pa man tayo magpatuloy, shout out nga pala kay Wings Hobby Channel, kay Kabansa Channel, at kay Nika Datahan YT Channel. Kaya ano pang hinihintay? Tara na! Bata hanggang sa pagtanda, ay nasa isipan na natin na ang imahin ni Santa Claus ay isang matipunong lalaki, may puting balbas, at nakasuot ng kulay pula, masayahin at laging tumatawa na nakasakay sa kanyang sleigh, na hinihila ng mga reindeer at may daladalang sako sa kanyang likuran, na umaapaw ng mga regalo para sa mga bata sa buong mundo. At ayon sa kwento, si Santa umano ay nagmumula sa North Pole, at naghihintay ng mga sulat o wish, ng mga batang nais magkaroon ng mga regalo, o mga laruan na hindi naman kayang ibigay ng kani-kanilang mga magulang, lalo na ngayon, na nauuso na ang mga high-tech na mga laruan, at di hamak ang halaga ng mga ito. Kaya ang mga walang kakayahang magkaroon ng mga laruang ito, ay umaasa na lamang sa may magandang kalooban, na makapagbigay nito at isa na rito si Santa Claus. Ngunit sa aking kamosmosan, ay ni minsan ay hindi ko hinangad, na magkaroon ng mag-ara at mamahaling laruan, sapat na sa akin, ang mga DIY o do-it-yourself at improvised na mga laruan, kagaya ng mga laruang gawa sa kahoy, lata, goma, at kung ano-ano pang materyales na ginagamit para lang makabuo ng simple ngunit makapagbigay ng kasiyahan ng mga magkakaroon nito. Balikan natin si Santa Claus. Sino nga ba si Santa? Habang tayo ay tumatanda, ay unti-unti nating nalalaman kung sino talaga si Santa Claus. Ang karakter niya ay hango lang sa katauhan ng isang obspong Kristiyano na si Saint Nicholas. Siya ay isang Griego, ngunit namuhay at doon na rin namatay sa Turkey, at naging alamat ang lihim niyang pamimigay ng mga regalo sa mga tao, lalo na sa mga mahirap at nangangailangan. Ganun pa man, totoo man o kathang isip lamang si Santa Claus, ay naging isyu rin ang kanyang kasarian kung babae o lalaki ba ito. Sa isang ulat ng New York Post, ay nagkaroon ng debate sa naturang usapin nang lumitaw ang survey ng Graphic Springs na isang logo creation company noong 2018. Ayon sa survey, na sinaklaw ng may 400 katao mula United States hanggang United Kingdom mula October hanggang November, 19% sa United States ang naniniwalang hindi dapat babae at hindi rin dapat lalaki ang katauhan ni Santa, mahigit 10% naman ang nagsasabing dapat babae si Santa, at 70% ang naniniwalang lalaki si Santa Claus. Sa inyong palagay, ano nga ba dapat ang kasarian ni Santa Claus? Datapwat mayroong dapat, ngunit sa aking sariling opinyon, dahil si Santa Claus ay isa lamang alamat sa katauhan ng isang individual, na may magandang kalooban, at handang tumulong ng palihim sa mga nangangailangan at isa nga rito si Saint Nicholas, ay wala naman akong makitang dahilan upang ikabit ang anumang titulo ng kasarian ukol sa usaping ito, dahil kahit sino sa atin ay pwedeng maging Santa Claus kung nais sundan ang yapak ni Saint Nicholas. O siya, sino mang makapanood sa video na ito, na gustong sundan ang ginagawang kabutihang loob ng obespong Kristiyano, maaari na kayong magbigay ng palihim sa inyong lingkod,
Huwag po kayong mag-alala, di po ako Marites at walang makakaalam na mayroong Santa Claus na nagbibigay sa akin. Hanggang dito na lamang, at kung inyong nanaisin ang pag-subscribe sa aking channel ay idamay nyo na rin po ang pagpindot ng all bell notification button. Maraming salamat po.